Ang Pilipinas ay isang maganda at masayang bansa, ngunit kaakibat nito ang nakakubling mga suliranin na kahit alam ng karamihan pero hindi natin batid ang kasagutan. Kahirapan ay isa lamang sa maraming suliranin na hinaharap ng Pilipinas. Isa itong suliranin na ilang dekada ng problema ng ating bansa. Ako, si Danilo Erasote at tuklasin natin kung ano nga ba ang kahirapan ng Pilipinas. Maraming dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Isa ba dito ay ang mga korap na politiko ng ating bansa. Isinasawalang bahala nila ang kahirapan ng mga taong kanilang nasasakupan imbis na tulungan nila ang mga ito dahil mas inuuna nila ang pangkusang pera ng bayan para sa kanilang sariling kapakanan. Isa rin sa dahilan ay ang kawalan ng trabaho dito sa ating bansa. Kulang ang trabaho na maaring pasukan ng mga Pilipino dahilan ng kakulangan ng kakayahan na aayon sa trabaho na pwede nilang pasukan. Kulang rin ang trabahong ibinibigay ng pamahalaan at kung may trabaho nga, maliit naman ang sahod. Isang dahilan rin ang pagiging irresponsable at kapabayaan ng mga Pilipino. Kadalasan, hindi sila nagpupursige na makahanap ng trabaho at naghihintay lamang sa kung ano ang ibibigay ng pamahalaan para sa kanila. Hirapan ay isang suliranin na tayo rin naman Pilipino ang gumagawa. Tayong mga mamamayan ng ating bansa at lalong-lalo na yung mga politiko na nakaupo sa kanilang mga posisyon na kinukurap ang pera ng bayan ang dahilan ng kahirapan. Kaya kung gusto natin na mawasak ito, dapat nating iboto yung mga kandidato na talagang mapagkakatiwalaan at may malasakit sa ating bansa. Sa panghuli, tayo mga estudyante ay kinakailangan maging masipag, matyaga at maging irresponsable sa lahat ng ating gagawin. Dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hawak natin sa ating mga kamay ang kahahantungan natin at ng ating bayan sa hinaharap. Ang kahirapan ay isang suliranin na hindi natin agad-agad mabibigyan ng solusyon. Pero may mga solusyon tayo na maaari nating mabuhat para matulungan ang mga nasa may hirap na sektor. Una, kung meron tayo, maaari tayong makapagbigay kahit konti sa mga nangangailangan. Pangalawa, wag na lang natin sila aasarin or tutuksuin dahil sa kanilang estado sa buhay. At ikatlo, respeto. Respetuhin natin sila bilang tao dahil ako, ikaw, at lahat tayo ay pantay-pantay. Mahirap ka man o mayaman o may kaya, lahat tayo ay pantay-pantay at meron tayong karapatang pantao upang tayo respetuhin ng kapwa nating tao. Muli, ito si Danilo Erasote. Tapos ko nang talakayin ang kahirapan ng Pilipinas. Hanggang sa muling pagkikita natin